Ay guys, nga pala, commercial muna. Naka-pajama na ako. Commercial lang, naka-pajama na ako. Hi guys! Welcome back to my channel and sorry for my face kasi medyo kaliligo ko lang and galing ako sa gym. So, I decided to make this video. And by the way, this video is a story time video or a story time vlog or what. And bakit ako mag-story time ngayon? Kasi I want to share something with you guys that I'm really proud of. Insert maraming really. Sobrang proud ako dahil kaninang umaga, sobrang tamad na tamad ako. And then, nagising ako ng 10 AM, kumain. And then, actually, 10 AM kumain ng lunch and then natulog. So, gumising ako 3 PM na. And then, paggising ko, may nakita ako sa phone ko, notifications, ang dami, from Snapchat, Facebook, ganyan. And then, may text. So, madalang na may nagte-text sa akin kasi, hello, single life, diba? Akala ko, ano lang siya, spam lang, ganun. Unang pagkabasa ko, congratulations. Yun lang yung sa yun lang ang nasa notification, congratulations. Tapos, hindi ko siya inopen ng una. Tapos, medyo, syempre kakagigising ko, parang, alam mo yun, parang wala pa akong pakialam na, okay, tulog ulit. Wait lang, basahin ko nga ulit. So, inopen ko yung text message. So, nabasa ko siya lahat. So, guys, I'll put the photo screenshot here kung ano yung na-receive kong text here. Ayan. Ayan yung nabasa kong text. Congratulations! You passed the Chuchu Chenerin Eme. Ganyan! Syempre ako, I've been waiting for this. Siguro, a month? Isang buwan na ako naghihintay na ma-receive yung text na yun na nakapasa nga ako for law school. Yun, yung i-share ko ngayon, guys. Yung experience, bakit ako mag-law school. So, yun. Bakit nga ba law? There's a backstory behind everything. And bakit ako bakit ako maglolo? Third year college ako, I decided to shift course from Mass Comm to Pol Sci. Kaso hindi na ako pinayagan ng mom ko kasi sabi niya, matatapos ka na sa Mass Comm, why not i-pursue ko na yung Mass Comm? So, okay, sige, tapusin ko na yung Mass Comm. Hindi na ako nag-Pol Sci. Kasi nga, gusto ko talaga mag-law. That's why gusto ko mag-shift ng Pol Sci. Kasi sabi nila, mas okay na maging pre-law yung Pol Sci. So, madami naman akong nakilala na from communication course, nag-law school sila. So, ayun, college pa lang, gusto ko na talaga mag-law school. Tapos, ayun, hanggang sa nag-review ako ng review, ano yun? Nag-review center ako for law entrance exam. So, ayun. Yung natuwa ako, mas lalo akong na-inspire na mag-law kasi yung naging instructor namin sa review center is a graduate of broadcast communication. So, hindi nalalayo sa course ko, which is mass communication. Syempre, diba, iba din yung may dream ka talaga for yourself. And dream ko sa sarili ko magkaroon ng hey, ano yun? Okay. May insekto. Ayun. Dream ko sa sarili ko na magkaroon ng ATTY na title. There. Experience ko during the exam. Before, during, and after exam. Before, sige, review ako ng review. Mahina ako sa logic. Aminado ko, sobrang hina ako sa logic. Pero pagka inaral ko naman siya, nagigets ko. Wait lang, ang init, guys. Papahangin lang ako konti.
before exam, sobrang kabado ako kasi sabi nila madaming logic questions yung mga law exam, law qualifying exam, ganyan. So, ako naman aral ako ng logic kasi nga, nung college ako, sobrang takot na takot ako sa logic. Parang ang hirap intindihan ng logic for me. Pero pag inaral ko, nagigets ko naman siya. So, kailangan ko lang talaga ng refresher. So, aral ako ng logic, ng grammar, prepositions. Ayun, prepositions. Sobrang bano din ako sa prepositions kasi minsan napagbabaliktad ko. Pero hindi naman ako yung sobrang bano, guys. Ayun na. Nag-aaral ako nun. Yun yung mga talagang inaral ko. Grammar, prepositions. Hindi na ako nag-aral ng math at saka ng general knowledge ba yung chuchu. Kasi may ganun pa eh. Tsaka yung may mga shape, ano na yung tawag sa part na exam na yun. Basta yun. Ayun. During exam, kabadong-kabado ako. Nalalamig yung kamay ko. Oo, malamig sa Baguio. Nalalamig na ako, ganyan. Nanginginig yung kamay ko. Wala akong alam mo, yung night before na mag-e-exam ako, yung night before nun, sabi ko matutulog ako ng maaga. Okay, natulog ako ng maaga. 11 pa lang natulog na ako. Hindi na ako nagpuyat, ganyan. Pero guys, every hour nagigising ako na, shocks! Alas 5 na ba? Yan, ganyan yung, ano ba yan? May lamok. Alas 5 na ba? Ganyan. Hindi pa alas 5. So, parang ako, hindi pa alas 5. Sobrang excited, sobrang kinakabahan ako. Ang aga ko din pumunta ng SLU. Siguro 30 minutes before nandun na kami or 1 hour. So, habang hinihintay namin yung exam, ganyan. Wala pang tao dun sa, sa room. Pinag-examan namin is mock room. Ang tawag dun, mock trial ko. Hintay ko ng exam, ganyan. So, ang ginawa ko lang dun, dahil every hour na nagigising ako the night before, diba? Ang ginawa ko, dumukdok ako sa table. Talagang natulog ako, guys. Hindi ako yung nag-aral pa or what. Kasi yung iba ko mga kasama na mag-e-exam din, nag-aaral talaga sila. May mga paper sila. Ako, tulog talaga ako. Kasi iniwan na ako ni Catherine. So, tulog ako. Siguro mga 30 minutes pa ako naghintay dun sa room. And then, saka dumating yung siguro, I think, nakatulong din yung tulog ko. And then, ayun na. During the exam, nakita ko na yung test paper. Una, parang spelling. Siguro 20 to 25 items yun. And then, after spelling, prepositions. After prepositions, grammar. Siguro, yung items, siguro 20 to 20, ganun. Nag-range siya sa 20 to 25, ganun, yung items. And then, after grammar, ayan na, logic na, Diyos ko, Lord. May logic. Pero hindi naman siya ganun kahirap. Medyo nag-gets ko siya. Sobrang nag-gets ko talaga nung logic na yun. Ayun, may logic. May 10 questions for logic na medj okay siya for me. Siguro naaral ko kasi talaga yung part na yon, kung paano siya i-solve, ganyan, gawin. Thank you, Lord. May logic. Ayun. After logic, hindi pa din natatapos, guys. May binasa kaming case at nag-digest kami sa entrance exam. O, diba? Parang ako, communication student before, for me, hindi ko naranasan yung mag-digest ng mga cases sa mga class ko. Kasi wala naman akong law. May law class ako, pero hindi ako nag-digest. Okay, good thing. Medyo alam ko na yung mag-digest. Kasi nga, meron akong someone from the past na ginagawa na law student siya. So, ginagawa niya yun. Nakikita ko paano niya ginagawa. Alam ko yung procedure. Alam kong mag-digest. Good thing. So, okay, nakahinga ako ng maluwag. May essay part yung exam. Ang tanong is, why do you want to become a lawyer? Ganyan. Tapos, may isa pa. Kalimutan ko na yung isa. Parang, describe yourself ata.
Dahil ang sagot ko doon, medyo sinabaw ko yung sagot ko doon, ah. Naalala ko pa yung sagot ko sa number 2 question. Ayun nga yung sagot ko, parang I'm just an ordinary person that puts extra effort to her work to make it extraordinary. Ganun yata yung sabi ko. Basta sobrang sabaw kasi tamad na ako magsulat kasi first question is why do you want to become a lawyer? Ganyan. E di ayan na nga, why do you want to become a lawyer? Haba na sagot ko, in-explain ko lahat. Number 1, number 2, number 3. 3 reasons why do I want to become a lawyer? In-explain ko. Yan, ang haba-haba. Hanggang sa likod ng yellow paper, may sagot ako. And then, konting-konti lang yung sagot ko dun sa describe yourself. Anyway, sabi naman dun sa question, yung sa essay question na isa, describe yourself in less than 100 words. So, pasok sa banga yung sinabi ko, diba? For me kasi, yung sa second question, it's not about pagiging matalino or what. It's about making an impact or building first impression sa'yo, diba? So, ayun, yung sinagot ko, sobrang sabaw. Guys, huwag niyo sasagot yun sa essay nyo kasi sobrang sabaw talaga. Sobrang sabaw. Sabaw na sabaw. After exam, pagkalabas ko ng room, sabi ko kay Catherine, ang dali ng exam. Nadalian ako sa exam. Honestly, guys, nadalian. Hindi sa pagiging mayabang, hindi sa pagiging mahangin or what. Honestly, nadalian ako sa exam. Sobrang nadalian ako sa exam. Sa sobrang nadalian ako sa exam, ang nangyari, masyado akong kinabahan kasi alam mo yung confident ka sa sarili mo na baka hindi ka makapasa at pag hindi ka nakapasa, nakakahiya kasi nagmayabang ka na. Shocks! Ang dali nung exam, ganun. Ganun yung feeling ko na ayokong bumagsak ako kasi baka sabihin nila, ayan, ang yabang-yabang mo kasi. Pero guys, seriously, ang dali ng exam. Every time yata na magkakasama kami ni Catherine or magkikita or mag-chat kami, check mo nga sa school nyo kung may results na kinakabahan ako. Feeling ko hindi ako pasado, ganyan. Tapos, etong tatay ko sabi na niya ganun. Hindi mo ba itatry sa University of Cordilleras sa UC para kung sakaling hindi ka pasado sa SLU, may second choice ka. Ako naman to, oo, sige, pagka wala pang text ng mga 3rd week of June. Ay, guys, hindi nyo alam yung feeling ng halos isang buwan kang taing-tae na gusto mo na malaman yung resulta ng exam. Ina-expect ko kasi 3rd week siya darating kasi may second batch pa ng mag-e-exam ng law. So, ina-expect ko 3rd week. Baka kasi sabi ko sa sarili ko, baka isabay na nila yung results ng second batch. Wala, yung expectation ko, parang hindi ko talaga na-expect na ngayon ko siya ma-receive, ngayon ko malalaman yung resulta. Kaya sobrang kanina, yung pagbabasa ko ng text from kama, sabi kong gano'n, nandun sa likod. Nasa likod siya ng bahay namin. Nagtatabas siya ng puno, ganyan. Hawak-hawak niya itak. Ako tumakbo talaga ako, napapa ng papa. Imagine, hawak ng tatay ko yung itak niya, tapos nagugulat siya. Bakit? Ganyan. Papa, sabi kong ganyan. Bakit? Sabi niya, Papa, pumasa ka. Papa! Ganyan, tapos inakap-akap ko na siya. Guys, hindi nyo alam. Tapos ngayon naman, alam ko na yung result, diba? Ngayon, alam ko na yung result. Parang panaginip lang lahat. So, kanina kumakain kami ng dinner. Baka hindi pa ako nagigising sa tulog ko kanina. Pakigising nga ako. Joke ba to? Ginaganon ko talaga. Kasi sobrang hindi talaga ako makapaniwala. Kasi, guys, for me, hindi naman ako matalino, ganyan. Hindi ako cum laude. Wala akong Latin honors. Ordinaryong estudyante lang talaga ako na gusto ko lang talagang makamit yung pangarap ko. Yun nga yung maging abogado. So, yun lang yung pinanghawakan ko na, kumbaga, tiwala sa sarili na gusto ko yun. So, dapat makuha ko.
I hope you can hear me, guys. Binuksan ko na yung mini fan ko kasi sobrang init na talaga. Tapos nakabukas pa yung ilaw. No, not ilaw. Yung laptop and yung monitor ko dito. Oh, ito na to. This is it. Welcome to hell. Ganun. So, ayun na nga. Bakit Baguio? So, bakit Baguio? Guys, honestly, gusto ko talaga, dream school ko is UST. Since college, UST talaga. Eto na, maglo-law school na ako. Sabi ko, mag-e-exam ako ng UST. Eh guys, exam pa lang ng UST, 1,000 na. Compare mo sa Baguio, 350. So, dun pa lang, di ba, malalaman mo na. Eh, hindi naman kami ganun kayaman. Sabi ko nga, UST gusto ko. Pero binigyan ako ng choice ng parents ko na, ba't di mo i-try mag-Baguio o kaya dito sa Cabanatuan, mas okay naman. So, for me, sige, kinonsider ko na mag-Baguio na lang ako. Gusto ko maging considerate sa parents ko na hanggang ngayon, pag-aaralin pa rin nila ako ng law school. Wala pa naman akong trabaho, diba? Hanggang ngayon, pag-aaralin pa rin nila ako ng law school. So, to make it considerate sa kanila is, doon na lang ako sa mas mababa yung tuition. Imagine, guys, Baguio, Manila. Manila, isang tuition is 50,000 to 60,000. Eh, ang Baguio, makakapag-aral ka na ng 20 to 30,000. So, big difference, diba? So, why not, dun ka na lang sa mas kaya ng parents mo. For, this time, sila naman. At saka sa akin naman, there's nothing wrong sa school. At, kumbaga, nasa estudyante yan, diba? Sa pagpasok ko sa law school, siguro, meron akong tatlong top inspirations ko. So, first is my family. Why family? Kasi yung dad ko is farmer, ganyan. So, gusto ko sila yung maging inspirasyon ko. Bakit? Someday na, pag naging abogado ka na, you will be there to help them. Hindi lang yung tatay ko, kundi yung mga magsasaka dito sa Nueva Ecija. Yun. And, kumbaga, sa akin, yun lang yung gusto kong maibalik. Kasi, guys, huwag na tayo makipagplastika na, mayaman ako, ganyan-ganyan. Pero, sa totoo lang kasi, sa mga magsasaka ko, nakuha yung pamparal ko. So, bakit ako makakapag-law school is dahil sa pagsasaka. Diba? Nakakaiyak! Second inspiration ko is no other than Miss Isay Rivera. Sobrang nanonood ako ng mga vlogs niya na ganito mag-aral, tips for studies, tips for law school. Pinanood ko yun siguro, nag-start ako ng February. Yan. Nag-start. February ata ako nag-subscribe sa kanya. So, natuwa lang ako kay Miss Isay kasi from UST to Arellano, nag-aaral siya ng law school. And then, ngayon, my God, pinapanood ko yung last law school vlog niya. I hope it's not the last law school vlog, pero kailangan, diba? Kasi, ayun, hintayin ko yung mga vlogs niya sa preparation niya sa bar, ganyan. Diba, magbabar na siya. Sobrang nakaka-inspire talaga si Miss Isay Rivera. Third is someone from the past. Kasi, basta, kung sino man yung someone from the past, is nakita ko talaga kung bakit siya yung naging inspirasyon ko. Kasi, first, nakita ko kasi talaga sa kanya yung dedication, yung passion na gusto niya talaga maging abogado. Second is, nakita ko paano yung buhay sa pagiging law student. And third is, wala nang third. Yun lang. Sabaw ni Zam. Kahit dito sabaw. Anyway. Ay guys, nga pala. Commercial muna. Nakapajama na ako. Commercial lang. Nakapajama na ako. Parang way ni God na kaya mo ba talaga mag-law school, ganito yung gagawin. So, siguro feeling ko siya yung naging way. Kaya ganun. And, yan lang naman. Good luck
Ayun. So, expectation ko, sabi nga 'di ba sa law school, welcome to hell. Ito yung mga araw na wala ka ng tulog, ganyan. Mga araw na kape na lang yung dumadaloy sa katawan mo. Pero guys, expect ko talaga, of course, syempre, mahirap. Pero nasa nag-aaral naman yan. Less gimmick, less social life, hindi naman sa less social life, pero kumbaga, mas iisipin mo talaga yung priorities. Like ngayon, priority mo nang magbasa ng mga cases, ganyan. Expectation. I-expect ko na lagi ako sa National Bookstore, bibili ako ng highlighter, ng stapler, banana stapler, ganyan, ng paperclip, ano pa ba, folder, envelope, lahat na ata, bibilin mo, lahat ng school supplies, bibilin mo, kasi nauubos na dahil sa law school, diba? Sobrang thankful kasi nakapasa ako, ganyan. Guys, naiiyak ako. I can't believe it. Sobra. Gisingin niyo ako, please. Tapos, ayun, natutuwa ako kasi parang I'm the next Elle Woods. Ay, taray. Hindi kasi, diba, hindi naman halata sa personality ko na siya maglolo. Ganyan. Hindi halata sa personality ko na maglolo ako. Ang dami nga nagtatanong sa akin na maglolo ka, ganyan. Kasi guys, sa totoo lang, hindi naman talaga ako matalino. So, iyak ako. So, ayun. Parang nawawalan na ako nung una ng pag-asa na hindi ko kaya. So, ginawa ko, nag-review center ako, ganyan. Aral talaga ako, like, gabi-gabi, nasa coffee shop ako kasi nga sabi ko, gusto ko makapasa ng exam. Ganyan. Malobat na yung camera ko. So, parang nawalan ako ng pag-asa. Pero, kahit nawawalan ako ng pag-asa, tinuloy ko pa din. So, eto na nga, andito na ako. Enrollment ko na, diba? Hindi ko talaga ma-explain yung sayang nararamdaman ko ngayon. Ang haba na nitong vlog na to. It's supposed to be 10 minutes lang na usap sa inyo, guys. Pero, sobrang thankful talaga ako. Lesson lang is if you really want something, then do something about it. Hindi yung gusto ko ng ganito, pero hindi ka naman gagawa ng way para makuha mo. So, tulad ko, I really want to become a lawyer. So, I pursue talaga na makuha siya. Yun nga, sabi ko, diba, nag-review talaga ako para makapasa. Kasi gusto ko talaga siya. Hindi siya, okay, sabihin natin nakakatulong yung dasal, pero dasal is not enough if ikaw naman sa sarili mo wala kang ginagawang way, diba? Thank you so much sa mga naging inspirasyon at sa magiging inspirasyon sa mga taong nandyan for me. Thank you so much. And I will end the vlog here. Totoo nito. I will end the vlog here. I'll see you next story time. Yes, I'll see you next story time video or next lifestyle video or what. Basta, I'll see you guys next time. Hindi ako titigil sa pag-YouTube. Hanggang kahit mag-law school ako, I will find time for you guys. Anyway, guys, I will end the vlog here. Yun na talaga. So, I'll see you next time, guys. I hope you like this video and don't forget to subscribe. I love you guys. Bye!